Ikaw ba ay may trabaho, may sweldo, pero parang kulang pa rin? Hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang kumikita ng sapat, pero nahihirapan pa rin makaipon. Kung tatanungin rin kita ngayon, kaya mo bang sabihin kung saan napunta ang sweldo mo last month? Bago mo sagutin yan, kung bago ka lang sa channel, pakihit mo na yung subscribe button. Paki-like and share na rin ang video. Salamat! Marami sa atin ang madalas sumandal sa utang. Marami ang naniniwalang kailangan nila ang umutang. Hanggang iyon na nga ang tuluyang malubog sa utang. Pero ang punot dulo ng problema ay ang katotohanan na hindi nila alam kung saan talaga napupunta ang kanilang pera. Ang pagiging financially stable at pagiging stress-free pagdating sa pera ay nagsisimula sa awareness. Sa pagiging aware kung paano nagagamit at nauubos ang pera mo. Kapag walang budget na sinusunod, hindi mo alam kung saan napupunta ang pera. Kapag hindi ka aware kung paano talaga nagagamit ang pera mo, hindi talaga gaganda ang financial situation mo. Wala kang maiipon, wala kang pera na pwedeng palaguin. Ang tamang pagbabudget ay hindi para pahirapan ka. Ito ay para magkaroon ka ng tamang kontrol sa sarili mong pera. Sa proper budgeting, alam mo kung magkano ang meron ka. Alam mo kung magkano ang kailangang gastusin at alam mo kung alin ang mga dapat unahin. You can make better decisions pagdating sa pera. Ang mga marunong mag-set ng tamang budget ay nakakaranas ng less financial stress. Mas maganda at mas malaki rin ang kanilang naiipon. Maraming Pilipino ang parang hindi naman interesadong malaman kung paano nila nauubos ang kanilang buwanang kita. Lalo na yung mga taong mayroong regular na kita. Kapag kapos na, ang iniisip, okay lang, may sweldo naman ulit. Madaling isipin na aayos din ang lahat sa susunod na sweldo. Pero kung wala kang aksyon o wala kang gagawin, hindi magbabago ang sitwasyon mo sa pera. Paulit-ulit lang itong mangyayari. Tuloy-tuloy lang ang mga walang kapararakang gastos at poor planning. Masakit nga lang, sa huli na nila nare-realize ang pagkakamali. Kaya ang resulta, madalas kumakapit sa mga high interest na utang. Sa credit cards at personal loans. Mga utang na kapag hindi agad nabayaran ng buo, nagiging pamatagalang sakit ng ulo. Ang mga middle class, ang pinaka napapagod at nahihirapan. Kaya kailangan ng malinaw na plano. Dahil kapag middle class ka, hindi ka mahirap, hindi ka rin mayaman. Kaya dapat matalino ka sa pera. Hindi pwedeng hinuhulaan lang ang mga pagbabudget. Kailangan mo ng totoong mga numero. Lalo na kung lagi kang kinakapos. Narito ang 3 steps to follow para magsimula ng tamang pagbabudget. Step number 1. Track your expenses. Track all your expenses para sa susunod na buong buwan. Follow this strictly at least for a month. Ito ang magbibigay sa iyo ng initial picture kung paano mo nagagamit ang pera mo. Hindi naman ito panghabang buhay na kailangan gawin. Pero kailangan mo ngayong simulan at matutunan. Wala munang pagbabawas ng gastos. Walang tipid mode, observe lang. Para mo lang pinapanood kung paano ka talaga gumastos. Ilista lahat ng gastos para sa bibilhin o babayaran. Kahit yung maliliit na expenses, isama rin. Dahil ang maliit kapag madalas, malaki rin ang inaabot. Pwedeng sa phone o kahit sa isang maayos na papel lang. Ilagay ang date, item, amount at reason. Dahil kapag hindi na isulat, parang hindi mo ginastos. At doon minsan nagsisimula ang problema. Check mo rin ang iyong bank statements para na rin sa credit card transactions. I-review ang lahat ng lumabas na pera. Bawat isa. Malamang magulat ka na may mga expenses na pwede mo naman pala iwasan. Kapag nagawa mo na ito ng tama, dapat meron ka ng idea kung saan talaga napupunta ang pera mo. Mayroon ka ng baseline sa pagsisimula na iyong monthly budgeting. May mga common discoveries kapag nagsisimula mag-track ng mga gastos. Nariyan ang mas malaki ang gastos sa pagkain sa labas. Sobrang laki ng pamasahe, lalo na kung malayo ang tirahan. Malaki pala ang nauubos sa online shopping at ang daming maliliit na gastos.
Isang buwan lang ng honest tracking ay pwedeng magbago ng buong financial life mo. Step number 2, follow a budgeting method. Kapag nagawa mo na ang proper tracking ng mga gastos, you now need to follow a budgeting method. Pwedeng simulan ang mas realistic na 60-20-20 rule. 60% para sa usual needs, 20% para sa konting wants, at 20% para sa savings. Kung 40,000 ang take-home pay mo, 24,000 ang para sa needs, 8,000 para sa wants, at 8,000 para sa savings. Ang needs tulad ng upa sa bahay, pambayad sa utility bills gaya ng tubig at kuryente, pamasahe, pati na rin phone at internet bill, at pagkain. Ang needs ay mga gastos na hindi pwedeng mawala. Ang wants tulad ng pagkain sa labas, mga milk tea, Netflix o Spotify, online shopping sa Lazada o Shopee, at mga gala o bakasyon. Sa savings para sa emergency fund, pondo sa digital banks, mga investments gaya ng MP2 o kung saan man na safe at pwedeng kumita ang pera mo. Kung may existing utang ka, pwede mo rin gamitin ang ibang portion para may regular na pambayad. Ang budgeting guideline na ito ay useful para ma-develop mo ang isang magandang saving habit. Siyempre, minsan dumarating ang mga pagkakataon na kailangan na adjustments pagdating sa spending allocation. Pero, your goal is to stay as close as possible sa 60-20-20 rule. Kahit na nga 10% lang kung minsan ang ma-allocate mo sa savings and pambayad utang, malaking tulong na. Ang kagandahan ng budgeting rule na ito ay maiiwasan mo ang kumuha ng mga bagong utang habang patuloy na nababayaran at napapalit mo ang iyong existing utang. Step number 3, cut the fat. Ihiwalay ang talagang kailangan versus nakasanayan lang. Hanapin at itigil ang mga regular expenses na hindi naman talaga essential. Hindi mo napapansin, marami kang unnecessary gastos na naging normal na lang. Ang mga fat sa araw-araw na buhay, hindi mo naman talaga kailangan gawin palagi dahil ang mga ito ay naging habit na lang. Nakasanayan na lang sa mga lumipas na panahon. Dapat, sa bawat gastos ay itanong mo, kapag tinanggal ko ba ito, may masamang mangyayari? Kung ang sagot ay wala, hindi ito essential. Nariyan ang madalas na pagkain sa labas, madalas na pa-deliver ng mga junk foods, mga unused monthly subscriptions. Baka may mga memberships ka na hindi mo naman talaga regular na nagagamit, pero monthly ka pala nagbabayad. Piliin lang dapat ang pinaka may value. Dahil kung gusto mo magkaroon ng mas maraming natitirang pera, you need to let go of things na hindi importante pero ginagastosan mo. Maganda ring idea na magkaroon ka ng no spending days. Yung mga araw na wala kang bibilhin o gagastusin. Lalong-lalo na sa mga weekends. Madalas ang gala at punta sa mall. Kung mahina ka sa tukso at kating-kati ka na gumastos, umuwi ka na lang sa bahay at matulog. May iwasan mo pa ang impulse buying. Importanteng linawin na hindi mo kailangang kalimutan ang saya ng buhay. Hindi naman lahat kailangang tanggalin. Kung nagbibigay ng saya at pasok sa budget, okay lang. Hindi naman laging problema ang mga simpleng luho. Ang problema ay kapag walang limit. Para sa mga wants without guilt, dapat may budget para sa mga ito. Hindi uutangin ang iyong luho. Hindi gagalawin ang naipon. Kapag naubos na ang budget para sa wants, tapos na. Next month naman ulit. Kaya importante na alam mo kung paano nga ba nagagamit at nauubos ang pera mo. As soon as matuto kang i-track ang lahat ng iyong spending, ang behavior mo sa pera changes for the better. Kailangan mo lang magsakripisyo ng konting discomfort in the short term para sa mas maayos na financial status for the long term. Hindi mo rin kailangan maghanap ng dagdag sweldo agad. Minsan, kailangan mo lang bawasan ang mga sayang na gastos. Again, ang budgeting ay hindi pinauso para maging miserable ang buhay mo. It's about getting ahead financially. Hindi dapat pera o kawalan ng pera ang nagkukontrol sa buhay mo. Kapag alam mo ang mga importante at dapat unahin, ikaw ang may kontrol sa pera mo. Thanks and please subscribe. Don't forget to like and share the video. See you in the next one.